Si Shen Yuchu ay ang panganay na anak na babae ng Shen Group sa Beijing. Mayroon siyang 3 kaibigan mula pagkabata, Zhongyi, Wenyan, at ako. Mula pagkabata kami ay magkasamang naglalaro. Si Shen Yuchu ay pinalaki naming parang isang prinsesa, syempre. Kahit hindi namin siya alagaan, siya pa rin ang prinsesa ng pamilya Shen. Lahat ng aming ginagawa ay umiikot sa kanya. Kung gusto niya ang buwan, hindi namin siya bibigyan ng bituin. Si Shen Yuchu ay napakaganda at may banayad na ugali. Maganda rin ang kanyang pamilya, kaya kaming 3 kaibigan ay nagnanais na makuha ang kanyang loob. Pero nitong mga nakaraang araw may kakaiba. Ang atensyon ni Zhongyi at Wenyan ay naagaw ng anak ng katulong ng pamilya Shen na si Ji Tianqian. Inakit nila si Ji Tianqian sa aming grupo, isinama siya sa pamimili at paglilibot. Dahil kay Ji Tianqian, pinabayaan nila si Shen Yuchu at ilang beses pa nga siyang sinagot para kay Ji Tianqian na nagpalungkot sa kanya ng matagal. Nakita ko ito, isang magandang pagkakataon. Salamat sa tulong ng aking mga kaibigan. Kaya lalo ko pang pinagbuti ang pakikitungo kay Shen Yuchu. Para kay Shen Yuchu, nakipag-away pa ako kina Zhongyi at Wenyan. Pero hindi ko inaasahan na sasabihin ni Shen Yuchu na hindi kami bagay. Mas gusto pa rin niya sina Zhongyi at Wenyan. 2 araw at gabing nag-isip ako, ngunit hindi ko malaman kung saan ako natalo. Sa itsura, pangangatawan, at pamilya, pare-pareho lang kaming 3. Kaya tinanong ko si Shen Yuchu kung bakit kami hindi bagay. Sabi niya, dahil marami raw akong lihim na pakana. Pag-isip ko, totoo nga ito. Marami akong pakana, pero ikaw ay kulang sa isip. Hindi talaga kami bagay. Ang sakit sa aking labi ay nag-aapoy pa. Katatapos ko lang ipahid sa lupa si Zhongyi. Habang nagtutuwid ako, hawak ang sugat kong labi, narinig ko ang 36 na antas na labi ni Shen Yuchu na naglabas ng mga salitang mas malamig kaysa yelo sa taglamig, Fang Yuan. Huwag mo nang gawin ito. Hindi tayo bagay. Hindi bagay. Muntik na akong matawa. Bago ako nakipag-away para sa'yo kay Zhongyi, bakit hindi mo sinabi yan? Ang aking labi ay may lasa ng dugo. Pinigilan ko ang aking galit, itinaas ang kilay, at tinanong siya kung saan kami hindi bagay. Umurong si Shen Yuchu ng kalahating hakbang. Ang kanyang magagandang mata ay puno ng distansya, ngunit ang kanyang tono ay may tiyak na paninindigan. Ang taong ito ay maraming pakana. Nitong mga nakaraang araw, pinabayaan ako ni Zhongyi at Wenyan, kaya sadyang pinakitaan mo ako ng sobrang pag-aalaga. Hindi totoo ang iyong pagtatanggol. Gusto mo lang samantalahin ang pagkakataon. Kumpara sa mga taong tulad mong mapanuri. Mas gusto ko ang tunay nilang ugali. Wow, inakala kong may mali sa aking pandinig. Ang nagtatanggol sa iyo ay may pakana. Ang mga nagpapabaya sa iyo, ang mga nagsasagot sa iyo para sa isang munting tiyan-tiyan na anak ng katulong. Ang mga hindi dumadalo sa iyong kaarawan, sila pa ang may tunay na ugali. Sa loob ng maraming taon hindi ko napansin. Na ikaw pala ay bulag. Sige, tama ang lahat ng sinasabi mo. Si Fang Yuan ay may maraming pakana, ngunit si Shen Yuchu ay talagang kulang sa isip. Hindi talaga kami bagay. Hindi mo ako karapat-dapat. Tumingin ako sa harap ko, sa napakaganda at maningning na si Shen Yuchu, ngunit biglang nawala ang aking paghanga. Sige, pagod na ako. Hindi na ako maghahabol. Ito ay isang gawain lamang ng aking ama. Ang pamilya Shen ay ang nangungunang marangal na pamilya sa Beijing. Ang aming pamilya Fang. Ang pamilya Zhong ni na Zhongyi, ang pamilya Wen ni Wenyan, kahit na sila ay itinuturing na mga kilalang angkan. Kung ikukumpara sa pamilya Shen, isang hakbang pa rin ang layo. Ang samahan ng 4 na pamilya sa lumang bahay. Kaming 4 ay magkakasama mula pagkabata. Noong bata pa si Shen Yuchu, mapula ang labi at puti ang ngipin. May 2 bunot ang buhok. Kapag nagmamaktol, walang makatanggi. Tunay na prinsesa na napapalibutan ng maraming tao. Kaming 3 kaibigan, sa panlabas ay parang magkakapatid, ngunit sa likod ay matagal nang nag-aagawan. Lahat ay gustong makuha ang maningning na buwan na ito. Una, dahil si Shen Yuchu ay talagang napakaganda, maningning at kapansin-pansin. Hindi maalis ang tingin. Pangalawa, alam ng lahat na ang pakikipag-alyansa sa pamilya Shen ay isang malaking tulong sa pag-unlad ng sariling grupo. Ngunit sa usapin ng kasunduan, ako ay mas angkop kaysa kina Zhongyi at Wenyan. Sila ay parehong nag-iisang anak. Ang pamilya Shen ay mayroon lamang si Shen Yuchu bilang nag-iisang anak. Sa hinaharap kung magsanib ang 2 pamilya, hindi maiiwasan ang malalim na pagkakasangkot. Ako naman ay may nakatatandang kapatid na humahawak ng malaking bandila. Ako, ang pangalawang anak ng isang marangal na pamilya, ay isinilang para sa kasunduan. Maaaring magtulungan ng malapit ang 2 kumpanya nang hindi sila tuluyang nakadapos. Sa hinaharap kung magkaroon ng anak, maaaring sumunod sa apelyido ng ina na Shen. Ngunit si Shen Yuchu sa amin ay palaging malayo, hindi malapit, hindi pinapanigan. Kaming 3 ay nag-agawan ng lantaran at lihim sa loob ng maraming taon. Pero wala pang nagkakaroon ng ganap na kalamangan sa kanyang puso. Nagbago ito noong panahon ng aming pag-aaral sa kolehiyo. Pare-pareho ang aming mga marka.
Pagkatapos ng pagsusulit sa kolehiyo, lahat kami ay nag-apply sa isang universidad. Mas nagkataon pa, ang anak ng katulong ng pamilya Shen na si Ji Tiantian ay nakapasa rin dito. Kahit na ang pamilya Shen ay isang marangal na pamilya, sina Tio Shen at Tia Shen ay mababait. Palaging mabuti ang pakikitungo nila sa mga katulong. Noong bata pa si Ji Tiantian, madalas siyang sumama sa kanyang ina sa bahay ng mga Shen. Kilala namin siya. Ngunit sa aking alaala, siya ay laging tahimik na nakatago sa sulok, mahina ang ulo at masunurin. Hindi siya gaanong napapansin hanggang sa sumabay si Ji Tiantian sa aming paaralan. Espesyal kaming pinayuhan ni Tia Shen. Naalagaan ng mabuti ang batang ito para hindi siya maapi sa kolehiyo. Si Songyi at Wenyan naman ay talagang sinunod dito at sobra pa nga ang pag-aalaga. Tuwing magbibigay sila ng regalo kay Shen Yuchu, tiyak na may dala rin para kay Ji Tiantian. Mamasyal, maglibot, manood ng scene, kahit saan sila pumunta, kasama si Ji Tiantian. Kaya mula sa isang hindi gaanong napapansing tao, naging isang maliit na alalay sa aming grupo. Si Ji Tiantian ay may malambot na personalidad, laging mukhang nagtitiis, kaawa-awa ang itsura. Unti-unti, lalong lumaki ang atensyon ni Zongyi at Wenyan sa kanya. Sa 2 taon, hindi na ito basta pag-aalaga lamang, kundi parang nag-iba na ang dating. Sa ika-4 na taon, ang kabutihan nila kay Ji Tiantian ay higit pa sa kay Shen Yuchu. Sa kaarawan ni Shen Yuchu, matagal na naming nabook ang restaurant at na-set up ang lugar. Hinihintay na lang ang lahat, ngunit tumawag sina Zongyi at Wenyan, sabi na pilay si Ji Tiantian. Kailangan nila siyang samahan sa ospital, hindi na sila makakarating. Hawak ni Shen Yuchu ang telepono. Namumula ang mata, ngunit pinilit ang ngiti at sinabing okay lang. Nang makita ko siyang nagpapakatatag, tumawa ako sa sarili ko. Mas mahalaga pa ba ang napilay na paa ng puting bulaklak na yon kaysa sa kaarawan ng binibining Shen? Malamang naman na nakalimutan na nina Zongyi at Wenyan ang kanilang posisyon dahil sa katangahan. Si Ji Tiantian sa harap nila ay isang mahinang puting bulaklak na hindi kayang alagaan ng sarili, ngunit sa likod ay matapang na hinahamon si Shen Yuchu. Si Shen Yuchu ay may mahinang personalidad, inaapi man ay hindi marunong lumaban, sa sarili lang itinatago. Ako naman ay masaya na makita ito. Dahil sa katangahan ni Zongyi at Wenyan, binitawan nila ang pagkakataong maging top sa negosyo ng Beijing. Kaya gagawin ko na lang ang taong magbibigay ng tulong sa oras ng pangangailangan. Lalo akong naging maalaga kay Shen Yuchu. Kung gusto niyang kumain, kahit kailangan kong tumawid sa kalahati ng Beijing ay bibilhin ko ito. Kapag naapi siya, agad akong tatayo para ipagtanggol siya. Tungkol naman sa maliliit na laro ni Ji Tiantian, hindi ako kasing bait ni Shen Yuchu. Ilang beses niya akong hinamon at walang awang. Sinagot ko siya. Ilang beses ko siyang binalaan, ngunit hindi lang siya tumigil. Lalo pa siyang naging matapang. Pumunta siya kina Zongyi at Wenyan, umiiyak. Sinabing dahil nagsiselos si Shen Yuchu sa kanya, sadya siyang inaapi sa paaralan. Ang dalawang iyon ay bulag sa katotohanan. Talagang naniwala sila. Isinama nila si Ji Tiantian kay Shen Yuchu, pinilit siyang humingi ng tawad. Si Shen Yuchu ay namula ang mata sa pagkabalisa, paulit-ulit lang na sinasabing wala siyang ginawa. Nang makita ko ang dalawang ito na hindi marunong maghiwalay ng tama at mali, biglang sumiklab ang galit ko. Diretso akong humarap, inilagay si Shen Yuchu sa likod ko. At mumiti ng malamig kina Zongyi at Wenyan, bulag ba kayo? Sino ba si Shen Yuchu? Para kailanganin niyang apihin ang anak ng isang katulong. Walang saysay ang maraming salita, diretso kaming nag-away. Sa mga nakaraang taon, palagi akong nag-ehersisyo, mas malakas ako kaysa kina Zongyi at Wenyan. Siyempre, hindi ako nag-gym para sa six-pack abs o V-line. Ang sinasanay ko ay ang matigas na brilyante. Pataas, pababa, kaliwa, kanan, harap, likod. Paano naman hindi maituturing na ehersisyo ang pag-ehersisyo ng doppelganger? Sa huli, kahit ako ay nag-isa laban sa dalawa, hindi ako natalo. Kahit na nasuntok ang labi ko kay Zongyi at nagasgasan ang braso ko kay Wenyan. Ngunit ang dalawang iyon ay hindi rin nakaahon. Namaga ang mukha ni Zongyi sa suntok ko, namaga rin ang mata ni Wenyan. Akala ko, pagkatapos ng insidenteng ito, makikita na ni Shen Yuchu kung sino ang tunay na nagmamahal sa kanya. Hindi man diretso ang pagtaas ng aking puntos, kahit man lang ay mas mauna ako kina Zongyi at Wenyan. Hindi ko inaasahan, sa kanyang paningin, ang aking pagtatanggol ay naging dahilan para sabihing marami akong plano at sinasamantala ang sitwasyon. Sige, aminin ko, gusto ko talagang samantalahin ang pagkakataon. Kahit ganoon ang iniisip ko, hindi mo naman dapat sabihin ng ganon katapatan, di ba? Hay, wala na akong hiya. Mula sa araw na yon, kusa akong umalis sa larong ito ng 5 tao. Ang nagmamadali ay hindi tunay na deal. Sinabi na niyang hindi kami bagay, hindi naman ako si Fang Yuan na bababa. Sa punto ng panunuyo, noong mga oras na yon, tinapik ako ng tatay ko sa balikat. Walang sinabi, tahimik lang niya akong pinalayas patungong Haicheng, pinasama sa aking kuya. Para patatagin ang merkado doon.
Pakiusap, kakagraduate ko pa lang, hindi pa maayos ang buhok ko. At ipapapatatag na ang merkado. Sa tingin ko, ako ang pinakamalaking hindi matatag na elemento. Sa totoo lang, ang tinatawag na pagpapatatag ng merkado ay ang pagpapunta sa akin sa Haicheng para makipagkaibigan sa mga lokal na mayayamang pamilya. Palawakin ang network. Ang dahilan kung bakit ako pinasama sa kuya ko ay dahil ang aking kasamahan sa dorm noong kolehiyo, si Jiang Wen, ang panganay na anak ng pamilyang Jiang sa Haicheng. Ang mundo ng mayayaman ay likas na eksklusibo. Ang mga nasa labas ay gustong pumasok, mahirap na parang umakyat sa langit. Tulad ng Beijing Circle at Haicheng Circle, hindi naman sila magkaaway, ngunit malinaw ang hangganan. Sa pangkaraniwang araw, walang gaanong pakikisalamuha. Upang makapasok sa isang hindi pamilyar na grupo, bukod sa sapat na lakas ng pamilya, kailangan din ng isang mapagkakatiwalaang tao na magdadala sa iyo. Si Jiang Yu, noong nag-aaral, ay napakababa ng kanyang profile. Ngunit bukod sa amin sa dormitoryo, walang nakakaalam na ang kanyang pamilya ay isa sa mga nangungunang mayayamang pamilya sa Haicheng. Sa loob ng 4 na taon na magkaklase, magkasama kaming nag-cutting class. Magkasamang nag-aral sa library at nagpuyat para sa pagsusulit. Matagal na naming naitatag ang hindi masisirang pagkakaibigan. Sa tulong ni Jiang Yu bilang isang lokal na tagagabay, nakapasok ako sa mayamang bilog ng Haicheng nang walang anumang hirap. Kaya naman, isang regular na customer ang dumagdag sa food spa ni Jiang Yu. Ang mga mayamang binata sa kanyang bilog ay walang masamang bisyo. Kapag magkasama, karaniwan lang ay kumakain, naglalaro ng baraha, at nagpapahinga ng paa. Kumpara sa mga lihim na alitan sa Beijing Circle, ang atmosfera sa Haicheng ay mas magaan. Pumunta ako sa Haicheng, na ang pangunahing misyon ay gabayan ang network. Ang mga partikular na gawain ng sangay ay kadalasang inaasikaso ng aking kuya. Ngunit sino ba ang nagpasabi na may titulo akong Assistant General Manager ng sangay? Paminsan-minsan ay pinapapasok ako ng kuya ko sa kumpanya para mag-overtime. At kapag abala, parang walang katapusan, ilang araw na sunod-sunod ay karaniwan na. Sa wakas, dumating ang araw ng pahinga na hinihintay ko. Nakahiga ako sa kama, komportableng nag-scroll sa phone at namamasyal sa isda. Pagbukas ko ng social media, isang napakausong paksa ang pumasok sa aking paningin. Ang CU ay hindi pa rin bumangon ngayon. Ano yon? Dahil sa pag-uusisa, pinindot ko ito at tiningnan. At muntik na akong mamatay sa inis. Ang bida ng paksa ay isang C ng isang tech company sa Haicheng, na sinasabing henyo, at sa murang edad ay pinaunlad ang kanyang kumpanya ng maayos. Ang estilo ng taong ito ay talagang sumira sa aking pagkakilala sa isang C. Kapag ibang tao ang naging C, sila ay nagigising ng maaga at natutulog ng huli, abala sa maraming bagay. Siya naman, araw-araw nagpapabaya. Ang kanyang social media ay puro fitness check-ins, paggawa ng sariling alak, at pag-aaral ng 8 pangunahing lutuin. Ano ang resulta? Marami pa siyang tagahanga. Araw-araw sa comment section ay sumisigaw ng "Kikuya, ang galing mong magpabaya, ang gwapo mo." Mas nakakainis, siya ay hindi pumupunta sa kumpanya araw-araw. Ang mga gawain ng kumpanya ay lahat pinaubaya sa mga nasasakupan. Hindi lang bumaba ang presyo ng shares ng kumpanya, kundi patuloy pang tumaas na talagang nagpahiya sa mga kakumpetensya. Kung magpapabaya ka, tumahimik ka na lang, hindi ba? Bakit kailangan mong maging ganito ka high profile? Natatakot ka bang hindi malaman ng iba na kumikita ka kahit nakahiga? Ang pagpapabaya mo ay napapabuti pa ang kumpanya. Hindi ba't ipinapakita nitong kami na nagtatrabaho ng mabuti araw-araw ay walang silbi? Hindi pwede. Hindi dapat matuklasan ng lahat ang katotohanan ito. Habang tumitingin ako, lalo akong naiinis, diretso kong inihagis ang paksang ito sa aming grupo ng WeChat kasama si Jiang Yu. Tulad ng inaasahan, sumabog ang grupo. Si Jiang Yu, medyo mayabang ka na. Akala mo ba walang nakakaalam sa Haicheng? Siya ay hindi bumabangon araw-araw. Pero tumataas pa ang presyo ng shares. Pinaghihinalaan ko siya ay may ginagawang mahika. At ayon kay Hian, kailangan natin siyang bigyan ng leksyon. Para malaman niya kung ano ang ibig sabihin ng may taong mas mataas sa iyo, may langit sa itaas ng langit. Pagkalipas ng kalahating oras, kami ay nagkasundo, gawin natin siya. Kaya, sinimulan ang plano ng pangakit. Katunayan, basta mahusay ang paggamit ng asarol. Walang pader na hindi mo maigagalaw. Gusto mo ng mas malaking plataporma. Dapat itong ayusin. Kahit hindi ka lumipat, ayos lang. Bibigyan ka namin ng lifetime sa Jiang Yu's Food Spa. Dapat maayos ang serbisyo sa iyo. Isang lalaking bisita sa ikalawang palapag. Gusto mo ng lalaki? Umalis ka. Sa huli, sa ilalim ng pabayang C, ang 5 pangunahing tauhan, ay naakit namin ang 4. Simula noon, siya ay nabuhay ng walang pahinga buong taon. Sa araw ay nagtatrabaho sa mga gawain ng kumpanya, nababagabag sa gabi upang mapanatili ang tanging tapat na nasasakupan. Araw-araw kailangan niyang patugtugin ang T. Chrysanthemum Terrace. Kahit ganoon,
Ang presyo ng shares ng kumpanya niya ay halos hindi na bumaba sa mababang antas. Ha! Ang sarap! Katunayan, pwedeng magpanggap kang mahina. Ngunit hindi pwedeng talagang mahina. Ang tao ay dapat maging mababa ang profile, tulad ng karamihan sa mayayamang pamilya. Na araw-araw ay gusto nilang hindi sila makita ng iba. Ang mga high profile ay maaaring mga peking mayayaman o kaya ang pamilya ay kailangan gawin ito. O kaya ay kulang sa sentido komon. Naging maayos ang aking kalagayan. Huwag nang banggitin ng iba ang aking mga paalamang. Ay hindi nakaranas ng kahit na anong paghihirap. Ang aking buhay ay napakasarap at komportable. Totoo ang kasabihang dito ang saya. Hindi na kailangang sabihin ang maginhawang buhay na ito ay hindi nagtagal. Biglang dumating ang tatay ko sa Haicheng. Sa pagkikita, umupo siya sa sofa at dahan-dahang nagsalita habang may hawak na tsaa, Fang Yuan. Hindi ba ako naging mabuti sa iyo, anak? Ngayon, oras na para ipakita mo ang iyong halaga. Nang marinig ko yon, biglang tumibok ang puso ko at kumibot ang mga talukap ng mata. Hindi ko napigilan ang magtanong, tatay, ibebenta mo ba ako para bayaran ang utang? Ha? Matalino ka talaga, sabi ng tatay ko habang ibinababa ang tasa, may ngiting nagsasaya. Kahit masakit sa tenga, tama naman ang diwa, di ba? Totohanan mo talaga. Abot kamay ko na ang cellphone para mag-ayos ng pagtakas. Pero biglang naglabas ang tatay ko ng isang tambak na larawan mula sa kanyang briefcase at inilatag sa coffee table. Ang yabang kasi, tingnan mo, ito ang mga posibleng mamimili. May gusto ka ba? Pumili ka man lang ng maganda para kahit mag-alipin ka sa kanila, mas mabawasan ang sama ng loob. Ayon, usapang arranged marriage na naman. Yung nangyari kay Shen Yuchu dati. Hindi pa ba sapat ang kahihiyan? Hiyang-hiya na tayo hanggang sa labas ng Beijing. Ilang sandali lang ang nakalipas. Ulit na naman, ay, sa huli. Kahit ipinanganak sa mayamang pamilya, maraming bagay na hindi mo kontrolado. Dahil wala kang kalaban-laban. Mas mabuting tanggapin na lang. Sa puntong ito, tingnan muna natin ang mga larawan. Sa totoo lang, ang mga dalagang ito mula sa mayayamang pamilya sa Haicheng, lahat ay may kagandahan. Malalim ang mata, may kanya-kanyang alindog. Habang pinag-aralan ko ang mga larawan, biglang nagsalita ang tatay ko, ano? Talas naman ang mata mo, di mo ba alam kung sino ka? Ang mga babaeng ito ay mga prinsesa ng mayayamang pamilya sa Haicheng. Kung magugustuhan ka nila, hindi pa sigurado. Sige, tatay ka ko, kaya titiisin ko. Tinitiis ko ang aking mga reklamo, pinakinggan ang tatay ko na magpatuloy. Sa totoo lang, sa mga dalagang ito, paborito ko ang anak ng pamilyang Lu. Maganda siya, pero hindi iyon ang pinakaimportante. Ang galing niya sa trabaho, walang duda. Bata pa. Nagawa niyang buhayin ang isang kumpanya ng Lu na nalulugi na. Ang susunod na leader ng pamilyang Lu. 70% siya na yon. Ano nga ba ang pangalan ng anak ng Lu? May kakaibang pakiramdam ako. Natanong ko na lang, parang Lu Zenzhen ang pangalan. Sabi ng tatay ko. Habang kumukuha ng isang litrato mula sa tambak, iniabot ito na puno ng kasiyahan ang tono. Pakinggan mo ang pangalang ito, si Lu Zenzhen ay hindi pangkaraniwan, bagay na bagay sa iyo. Ang pangalang Lu Zenzhen ay may dalang sinauna at engranding aura, puno ng presensya. Hindi ako mangahas magdesisyon, wala akong nararamdaman sa mga litrato, mabilis kong tinapik ang telepono. Nagpadala ng mensahe kay Jiang Yu, Tang, anong relasyon ng binibini ng Lu family sa High City at ng binata ng Leng family? Anong pangalan ng binat? Sumagot agad si Jiang Yu, bilis parang may rocket. Leng Wujie, siya nga. Jiang Yu ay itong tao, dati naming pinilit pumasok sa aming grupo. Pero masama ang ugali, minana ang Wei Wu Yifeng, mahilig mangakit ng asawa ng iba. Pinalayas namin siya, pero siya at si Lu Zenzhen ay tunay na magkaibigan mula pagkabata. Magkasama lumaki, matibay ang relasyon, tingnan. Tama na, silang dalawa ang talagang itinadhana ng tadhana. Kahit pinaghihinalaan ko na kung mag-aasawa man si Lu Zenzhen, bawat utos lang ng amo. Bigla kong hinawakan ang kamay ng tatay ko sa litrato, puno ng ngiti ang mukha, umiling na parang kalampag. Huwag, tatay, hindi natin kayang guluhin si Lu Zenzhen. Hindi ko kayang alagaan ang malaking budha na ito. Nagulat ang tatay ko sa reaksyon ko, pero hindi nagtanong kung anong gusto mo. Sabihin mo ang iyong mga kailangan. Marami akong kailangan, agad kong itinaas ang daliri. Bawat isa ay malinaw na binilang. Una, hindi pwedeng may first love o white moonlight. Pangalawa, anumang kaibigan mula pagkabata o blue confidant. Tagapagligtas, sponsor, mga ganitong relasyon. Lahat hindi pwedeng magkaroon. At saka, personal na lalaking katulong. Wala rin dapat. Dahil marami na akong nabasang nobela, alam na alam ko. Kapag may ganito, ang panganib na maging berde ang sombrero ay tataas ng 800 beses. Ako si Fang Yuan, sa buong buhay ko, hindi ako magiging berdeng pagong na yan. Narinig ng kapatid ko at tumawa ng may pang-aalipusta. Sa iyong mga kondisyon, sa buong nobela ng legal na mundo, hindi umabot sa 5 daliri ang mabibilang.
Ang tatay ko ay napatawa na rin sa akin, namumula ang mukha at namumungay ang mga mata, hindi ba? Akala mo ba ang pag-aayos ng kasal ay parang pamimili sa palengke? Namimili ka pa, anong mga arte ang mga yan, tatay? Isipin mo, kung lalapit ako, sasabihin ng gitnang tagapayo mo. Ayaw mo ring maging berde ang ulo ng iyong pinakamamahal na anak, di ba? Kapag nagkaisahan ang dalawang pamilya. Para sa pagtutulungan at panalo, ngunit dahil sa damdamin ng mag-asawa, magiging mainit ang usapan. Sa huli ay magkagalit, gaano yun kawalang saysay. Ang mga salitang ito ay tumama. Sa puso ng tatay ko, hinawakan niya ang kanyang baba at nag-isip ng ilang segundo, sa wakas ay sumuko na. Iwinagayway ang kanyang kamay, sige, susunod ako sayo. Ayon sa iyong mga kondisyong ito. Maghanap muli, huwag nang gumawa ng mga kalokohan sa susunod. May iba pa bang kondisyon? Sabihin mo nang sabay-sabay para hindi na ako bumalik pa. Yumuko ka at nag-isip sandali. Isang imahe ni Shen Yuchu na may mukhang hindi malinaw ang pumutok sa iyong isipan, kinagat mo ang iyong labi at nagdagdag. At saka, ang walang utak, tiyak na ayaw. Ikaw na batang malikot. Ang tatay ko ay natawa sa biro ko, itinuro ang kanyang daliri sa noo ko, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkatalo at galit pa rin sa paghihiganti. Si Shen Yuchu, matagal na ang lumipas, kinakapitan mo pa. Siyempre. Napangiwi ako sa loob, sinuman ang mangahas na saktan ako, si Fang Yuan, kaya ko siyang murahin habang buhay. Tunay nga na sa pamamagitan ng kanyang sariling kakayahan, iniahon ang pamilyang Fang mula sa ikatlong antas na mayamang pamilya patungo sa unang antas na mayamang pamilya na Buff. Ang tatay ko ay talagang mahusay, pagkatapos ng 3 araw ay nakahanap na siya ng bagong mapapangasawa para sa akin. Sige, tatay, tatawagin kitang pinakamalakas na Buff, lalo na nang makita ko ang larawan. Tatay ko, tunay kang tatay ko. Isang sampal ang ibinigay ng tatay ko sa ulo ko, batang malikot. Isang beses akong naghanap ng 5 ahensya para magpadna test sa'yo, syempre tatay mo ako. Kung hindi, matagal na kitang itinapon sa kanal. Tatay, hindi na ba tayo pwedeng magsaya? Lupa sa lupa, damo sa damo. Ang babaeng nasa larawan ay talagang napakaganda, ang mga kilay ay parang malayong bundok na may malamig na itim, ang mga mata ay parang tubig ng taglagas na may alon. Ang mukha ay parang bulaklak ng lotus na may niebe, isang malamig at walang bahid na aura, isang mabilis na sulyap lamang. Ang tingin ay hindi na kayang alisin. Nang makita ang aking pagkawala ng sarili, ngumiti ang tatay ko ng may pagmamalaki. Dahan-dahang sinabi, ito si Binibini Bai ng Haicheng, ang iyong lolo at si Lolo Bai ay magkasamang nakipaglaban. Ang dalawang pamilya ay laging malapit, noong bata ka pa, dinala ka ni Lolo Bai sa bahay at naglaro kayo noon. Swerte mo rin, hindi namin narinig na may balak ang pamilyang Bai na magpakasal, pero noong isang araw ay nabanggit ng iyong tiyo Bai sa akin. Naisip ko, hindi ba ito nagkataon? Ang pamilya ay magkakilala, magiging maganda kung matuloy. Tumigil ang tatay ko, puno ng pagkilala ang kanyang tono, at nagdagdag. Ang babaeng ito ay isang tunay na malakas na babae, sa kakayahan, mas mataas pa sa babaeng iyon ng pamilyang Lu. Ngayon ay siya na ang namamahala sa pangunahing negosyo ng pamilyang Bai, at wala siyang anumang pag-ibig sa nakaraan, wala ang sinasabi mong puting buwan. Walang gulo ng kababata, kahit na mas matanda siya sa iyo ng 3 taon, higit pa siyang sapat para sa iyo. Higit pa sa sapat. Bigla akong nagalit, itinaas ko ang aking leg at sumagot, tatay. Ang anak mo ay napakahusay din, graduate ng Jinda, pangalawang puno ng sangay sa Haicheng. Ang pamumuhunan ay hindi kailanman natalo, at kung mahusay o hindi, hindi ikaw ang magsasabi. Inirapan ako ng tatay ko, walang bigay na respeto, ang babaeng iyon ang magsasabi kung gusto ka niya. Ngayon siya ay interesado pa lang, kung magugustuhan ka ba o hindi, gusto ko pang sabihin. Hindi ako magugustuhan. Dito na naman ako napaisip kay Shen Yuchu. CJ. Hindi pwedeng isipin lang ay magagalit. Hindi ba ako magugustuhan? Iyon ay hindi ako karapat-dapat sa kanya, di ba? Tayo ay parehong inaalagaan ng ating mga magulang, sino ang mas mataas? Galit akong sumagot, ang mga hindi ako gusto ay may mahinang paningin, ang may mahinang paningin ay ayaw ko nang pansinin. Sa ganitong pag-isip, sobrang saya ko. Hinahangaan kita, itinaas ng tatay ko ang kanyang hinlalaki sa akin, tunay na anak ni Fang Yuan. Makapalang mukha. Iwinagayway ko ang aking kamay, karaniwan lang, pangatlo sa mundo. Sa susunod na segundo, isa na namang sampal sa likod ng ulo ko, nagkunwaring galit ang tatay ko, sinabing tumaba ka at humihinga ka pa. Bukas ng 2:00 ng hapon, libre ang batang babae, ipinadala ko na ang address sa iyong WeChat. Kung hindi mo siya makuha, pipili ako ng isa mula sa mga dalaga noong nakaraang pagkakataon para sa iyo. Ikaw na ang bahala. Inirapan ko siya, matigas ang bibig na sinabi, oy. Mamimili lang ng isa, kung hindi ka gusto nito, makakasigurado ka bang magugustuhan ka ng iba? Baka sa habang buhay ko ay maging binata na lang ako. Sumimangot si tatay at tiningnan ako mula ulo hanggang paa.
Kaysa sa pag-ayaw, sa paraang araw-araw kang nagpapaligo sa food spa, posible talagang mag-isa ka habang buhay. Hoy, hindi naman. Ano ba ang masama sa pagpapaligo ng paa? Sino ang na-offend ko sa pagpapaligo ng paa? Huwag kang umalis, sabihin mo sa akin ng malinaw. Si tatay ay naglakad na parang may 8 hugis, nanginginig na lumayo. Hindi ko siya napigilan. Dahil bukas ay makikipagkita ako sa anak na babae ng pamilya Bai, dapat ay may magandang itsura. Sa ganitong sitwasyon, magpa-foot muna tayo. Sa foot spa ni Jiangyu, tara na. 2 oras akong nagbabad sa foot spa. Hindi pa unahin ang pagpapaligo ng paa, ang importante ay ang tanungin si Jiangyu. Ang detalye tungkol sa anak na babae ng pamilya Bai. Kilalanin ang sarili at ang kalaban, upang hindi matalo sa 100 laban. Ang anak na babae ng pamilya Bai. Si Bai Ningbing. Pare, ang galing ng gana mo. Nang marinig niya ang dahilan ko, si Jiangyu ay halos tumalon mula sa massage chair, nagulat ang mukha. Ano ang nangyari kay Bai Ningning? Alam mo na marami, mabilis mong sabihin sa akin, pagmamadali ko sa kanya. Walang malay na tinatapik ang tuhod. Siyempre alam ko, siya ay isang alamat sa circle ng mayayamang anak sa Haicheng. Uminom ng tubig si Jiangyu, nilinis ang lalamunan, at nagsimulang magpaliwanag. Ang ganda ay top tier, ang kakayahan ay mas matindi. Ang palayaw na Iron Lady ng Haicheng ay hindi walang dahilan. Ang kanyang mga mata ay puro trabaho lang. Ang ugali ay isang iceberg. Kapag tumayo ka sa tabi niya, hindi mo na kailangan mag-aircon, siya mismo ay may epekto ng pagpapalamig. Ang lakas ng pamilya Bai ay mas malakas kaysa sa aming pamilya Jiang. Nitong mga nakaraang taon, ang mga mayayamang anak na nagnanais sa kanya ay mula Haicheng hanggang Beijing, ngunit hindi man lang siya nagtaas ng kilay. Ang mga gustong maglaro ng mga trick at mambugbog, ang mga nagpapaka-smart, lahat ay pinatumba niya ng maayos. Ang iba ay hindi na nakakatagal sa circle ng Haicheng. Iceberg, nagsalubong ang aking kilay, at mumiti ng may paglalaro ang mga labi. Kahit iceberg pa, gagamit ako ng asin. Panoorin mo lang. Masiglang sabi ko. Sandali, parang may kakaibang pumasok kanina. Naipasok. Matapos lumabas mula kay Jiangyu, pumunta ako sa isang mamahaling flower shop. Nag-order ako ng isang bouquet. Unang pagkikita, hindi ko alam ang kanyang gusto. Ngunit ang pagbibigay ng bulaklak sa isang magandang babae ay tiyak na hindi magkakamali. Kinabukasan ng hapon, dumating ako 10 minuto bago ang oras sa meeting place, isang coffee shop. Nang itulak ko ang pinto, nakita ko ang babaeng nakaupo sa sulok ng coffee shop. Siya mismo ang nasa larawan na ibinigay ni tatay kahapon, si Bai Lingbing. Sa harap niya ay may laptop. Siya ay abala ng masinsinan. Talagang karapat-dapat sa tawag na strong woman mula kay Jiangyu. Naglakad ako palapit. Kahit tag-araw, tahimik na naramdaman ang lamig sa paligid. Ang coffee shop na ito ay hindi environment friendly. Ang aircon ay napakababa ng temperatura. Pagdating sa kanyang mesa, itinaas ko ang kamay at nag-hello. Sinubukan kong natural ang tono, Miss Bai, hello. Hindi nag-angat ng ulo si Bai Lingbing. Tiningnan lang ako ng bahagya, walang ekspresyon, maupo ka muna, tapusin ko lang ito. Ang ugali ay hindi mainit, ngunit hindi ako nagalit. Inilagay ko ang bulaklak ng marahan sa tabi ng kanyang computer. Lumingon at umorder ng 2 latte, pagkatapos ay umupo ng walang pakialam sa tapat niya, tahimik na pinapanood siyang magtrabaho. Pagkatapos ng 10 minuto, dumating ang kape sa mesa, at natapos din ni Bai Lingbing ang kanyang trabaho. Matapos itago ang laptop, kumuha siya ng isang stack ng dokumento mula sa bag, limitado ang oras ko. Diretso na tayo sa usapan. Ang kanyang boses ay malamig at kaaya-aya, parang tubig sa bundok. Ngunit walang init, alam ko na ang pangunahing impormasyon mo. Magpapakilala lang ako ng simple. Bai Lingbing, 26 taong gulang, Deputy General Manager ng Bai Group. Malusog ang katawan, walang nakakahawang sakit, walang masamang bisyo. Habang binabalikan ang dokumento, nagpatuloy siya, karanasan sa pag-ibig, walang kasaysayan ng pakikipag-date. Walang unang pag-ibig, walang white moonlight ideal na crush, walang adopted na nakababatang kapatid na lalaki. Walang kaugnayan tulad ng tagapagligtas ng buhay. Tungkol sa mga iskolar, ang Bai Group ay sumusuporta ng libu-libong estudyante bawat taon. Ngunit wala pang nangahas na maglaro sa harap ko. Pagkasabi, itinaas niya ang mga mata at tumingin sa akin. Ang magagandang mata niyang parang peach blossom ay puno ng mga bituin, malinaw at malamig. Pangyuan, may gusto ka pa bang malaman? Hala, ang date ay biglang naging interview. Ngunit kumpara sa second-hand na impormasyon mula sa iba, mas gusto kong maramdaman ng dahan-dahan. Sa ngayon, mas interesado ako sa dokumento sa kanyang kamay. Tanong ko nang walang pakundangan. Maaari ko bang makita ang dokumentong yan? Kung hindi ito segreto ng kumpanya. Nang marinig ito ni Bai Lingbing, bahagyang huminto ang mga daliri, pagkatapos ng ilang segundo, itinulak pa rin ang mga dokumento sa amin. Binuksan ang unang pahina, ang aking personal na talaan, Fang Yuan. Taas 183 sentimetro,
timbang 75 kilo, nagtapos sa Beijing University sa Finance. Pangalawang anak ng pamilyang Fang, assistant manager ng Haicheng Fang branch, mga detalye at hangganan. Malinaw na nakikita. Lumipat sa isang pahina, natigilan ako. Mayroon pa palang 360-degree assessment score, katawan 8, mukha 8. Kaalaman 8, personalidad 7 sa pangkalahatan. Medyo mataas ang rating. Ngunit sa susunod na pahina, nanlaki ang mga mata ko. Biglang tumaas ang presyon ng dugo. Panlasa 8, libangan at kasiyahan -6. Hindi, ngunit malinis at marunong mag-enjoy. Ito ay tinatawag na night na kumakain ng lolo. Hey, paano naging negatibo ang aking panlasa? Sa nakaraang 6 na buwan, ang ilang proyektong ininvest ko ay may return rate na lampas 20%. Tinuturo ko ang score, nagmamaktol na nagpapaliwanag. Hindi nagsalita si Bai Ningbing. Kumuha lang siya ng isang pakete ng Liu Liu Mei mula sa bag, dahan-dahang binuksan, pinitik ang isa at inilagay sa bibig. Sige, naintindihan ko na. Ang maling panlasa na sisihin. Baka kailangan isisi kay Shen Yuchu. Iyon ay gawain ni Itay. Paano ako masisisi? Ay, ang pagkakamali ng ama ay kasalanan ng anak. Itay, ako na ang magpapasa ng sisihin para sa'yo. Tamad akong sumandal sa upuan. Tinanong niya, sa ganitong tingin, hindi naman mataas ang aking score, di ba? Kaya bakit ka pumayag na makipagkita sa akin? Hindi ka ba natatakot mag-aksaya ng oras? Tingnan mo ang huling pahina. Ang kanyang boses ay lumambot ng kaunti, maganda pa rin, nakakapagpabawas ng kaba sa puso. Agad akong lumipat sa huling pahina. Doon ay may isang linya lamang, nakakapital at nakabold. Lubhang kapansin-pansin, dagdag puntos, maraming pakana +50. Natigilan ako ng ilang segundo, itinaas ang mga mata upang tumingin sa kanya, nakangiti na may paglalaro. Hindi ka ba natatakot? Ako na maraming pakana, kung isang araw ay magplano. Mayroon akong aversion sa katangahan. Gusto ko lang makipag-ugnayan sa mga matatalino. Sumandal si Bai Ningbing pasulong, naningkit ang kanyang magagandang mata. Ang kanyang aura ay biglang naging puno, malamig ngunit hindi dominante. Tungkol sa pagplano, maaari mong subukan. Tignan natin kung sino sa atin ang mas maraming pakana. Sa nakikita ko si Bai Ningbing na maganda at astig, na may nakatagong kapangyarihan, biglang bumulwak sa akin ang isang pagnanasa. Gusto kong agad na lumuhod sa ilalim ng kanyang palda. Wala akong pakialam kung bakit niya ako nagustuhan, basta't ako ay tuluyang nahulog sa kanya. Sumandal ako pasulong, may kaunting pagkapilyo ang tono. Huling tanong. Pagkatapos kitang pakasalan, kailangan ko bang gamitin ang iyong apelyido? Hindi napigilan ni Bai Ningbing. Diretso siyang natawa. Maaari mong subukan. Nakangiting nakakurba ang kanyang mga mata. Kung hindi ka papatay ng tito mo. Sa mga salitang ito ni Bai Ningbing, biglang namulaklak ang kagalakan sa aking puso. Mukhang si Bai Ningbing ay medyo nasiyahan sa akin. Mali ka. Ngunit ang malamig na boses ni Bai Ningbing ay pumasok muli sa aking mga tainga. Fang Yuan, kung ikakasal tayo, kung gusto mong walang pakialamanan pagkatapos ng kasal, mangyaring sabihin mo ng maaga. Igagalang ko ang iyong desisyon. Kung hindi, kapag nag-invest na ako ng nararamdaman sa iyo. At pagkatapos ay gusto mong umalis, babaliin ko ang iyong 3 paa. Tinitigan ko si Bai Ningbing. Sa akin, kahit arranged marriage, sa huli, basta't makuha ang pulang sertipiko. Ang magkabilang panig ay dapat tapat. Ako ay pinakakinatatakutan ang pagtataksil. Hindi kita hahayaang matalo. At sana hindi mo ako sasaktan. Nang marinig ang aking sagot, inulit ito ni Bai Ningbing at bumuntong hininga. Dahil napagtibay na ang damdamin, magpalitan tayo ng contact details. Sinamantala ko ang sandali. Inilabas ko ang telepono. Pagkatapos magpalitan ng numero, nagdagdag pa sa WeChat. Talagang abala si Bai Ningbing. Inayos ang laptop at mga dokumento, tumayo para bumalik sa kumpanya. Fang Yuan, masarap ang kape, maganda rin ang mga bulaklak. Kahit gaano kaganda ang mga bulaklak. Sa tabi mo, sila ay mapapahiya. Tumayo rin ako. Seryoso ang tono, palaplastik. May bahid ng pagsusumbong ang boses ni Bai Ningbing. Ngunit ang kanyang mga tainga ay dahan-dahang namula. Umiti akong palihim, lumapit. Kaya ang bibig lang ang madulas. Pagbabahagi ng tula o pagbabahagi ng bawas. Tumingin siya sa akin, may maliliit na ngiti sa kanyang mga mata. Mahina ang boses, parang balahibo na dumampi sa tainga. Sa'yo, pagbabahagi ng tula. Kaya salamat sa kagustuhan ng aking magiging nobya. Sumandal ako ng kaunti, isang mahinang amoy ng osmanthus ang pumasok sa aking ilong. Magaan at banayad, mabango, may pakiramdam ng pagkakakilala. Ang mga dulo ng tainga ni Bai Ningbing ay biglang naging kulay rosas at mainit, tumalikod, bumulong, hindi maganda ang iyong dating panlasa. Sana ang aking magiging nobyo ay magkaroon ng malinaw na mga mata sa hinaharap, na mula ang aking mukha. Medyo nahihiya, kinakamot ang ulo, hayaan ang nakaraan, ngayon ang aking mga mata. Maliwanag na parang bituin, si Bai Ningbing ay hindi nagsalita ng matagal, tinitigan lang ako.
Hindi ako nagpatalo, sinalubong ko ang kanyang tingin at ang kanyang itim na mga mata. Parang isang lawa ng malambot na tubig, sa isang saglit ay tuluyan akong lumubog, ang tingin ni Bai Ningbing. Ang ulo ni Bai Ningbing ay sumandal sa likurang upuan, pumikit, napunta sa malalayong alaala. Noong siya ay 11 o 12 taong gulang, dinala siya ng kanyang lolo sa kabisera upang bisitahin ang mga dating kasamahan. Unang hintuan ay ang pamilya Fang. Natakot si Lolo Fang na mag-isa siya bilang isang batang babae, kaya pinayagan si Fang Yuan, na 2 taong mas bata, na dalhin siya sa labas upang maglaro. Noong mga oras na yon, ang mga kaibigan ni Fang Yuan ay hindi masyadong nagustuhan ang biglang dumating na banyagang batang babae. Lalo na ang isang maliit na batang babae ay tumingin sa kanya ng may pagkapuot, si Bai Ningbing ay ilang taong mas matanda sa kanila. Sa una ay hindi pinansin ang maliliit na emosyon ng mga batang ito, ngunit si Fang Yuan na hindi pa 10 taong gulang. Talagang parang isang munting matanda, inalagaan siya sa harapan, sinuman ang magsabi ng masama tungkol sa kanya. Siya ay nakipagtalo ng may kamay sa baywang, pinatigil ang mga kaibigan, ang proteksyon na anyo. Nagdulot sa dating mahiyain na si Bai Ningbing ng init sa puso ng tahimik, kalaunan. Ang mga batang iyon ay nagtago sa likod ng artipisyal na bundok, nagbubulungan, hindi pinansin ni Bai Ningbing. Nakatuon lamang sa pag-asar sa nasa harap, ang munting matanda na nagbubulungan pero nagkukunwaring mature, ngunit biglang. Isang maliit na batang may salamin ay pumulot ng matalas na bato at itinapon sa kanya ng marahas. Noong oras na yon, si Bai Ningbing ay nakangiti sa mukha ni Fang Yuan, walang anumang pag-ingat. Sa sandali ng panganib, ang maliit na Fang Yuan ay bigla siyang itinulak sa tabi. Ang bato ay tumama mismo sa kanyang kilay, agad na umagos ang dugo. Ang 3 batang iyon, nang makita ang gulo, nagtakbuhan sa takot mula noon. Ang maliit na figura na nagpoprotekta sa kanya ay nakatatak sa isip ni Bai Ningbing. Kalaunan namatay ang lolo, unti-unting nabawasan ang ugnayan ng 2 pamilya at hindi na siya pumunta sa kabisera. Ngunit lihim niyang sinusundan ang balita tungkol kay Fang Yuan, ngunit kalaunan ang dumating sa kanyang tainga. Lahat ay balita na siya ay umiikot kay Shen Yuchu, nakikipaglaban para kay Shen Yuchu, isang lihim na nasasabik na puso. Unti-unting lumamig, naging mas mailap at malamig ang personalidad, naging ang iginagalang at kinakatakutan ngayon. Ang bakal na babae ng Haicheng, ngayon muling nakikita, ang munting matandang nagprotekta sa kanya. Talagang nakalimutan siya, ang dating masayang damdamin ni Bai Ningbing ay biglang lumubog. Pero sa pagtingin ngayon, si Fang Yuan ay pangunahing naakit sa kanyang sariling kagandahan. Walang problema, kung sa akin lang siya magiging malandi, magugustuhan ko yon. Matapos kumpirmahin na pareho silang nasisiyahan sa isa't isa, agad na nagsimulang pag-usapan ng tatay at ni Tio Bai ang mga bagay sa kasal. Ang seremonya ng kasal ay nakatakda sa 2 buwan, lahat ng bagay ay ayusin ng mga nakatatanda ng 2 pamilya, kailangan lang dumating ni Bai Ningbing at ako. Kailangan lang dumating ng tama, ngunit ayokong maging pabaya, samantala sa oras na libre si Bai Ningbing. Inaya ko siya na magpasadya ng isang pares ng singsing, estilo ay simple na gusto niya, sa loob ay nakaukit ang bawat isa. Pangalan, Petsa, lagi rin akong pumupunta sa kumpanya ni Bai Ningbing. Masayang ginagamit ang mukha, sa ilalim ng dahilan ng pagpapalago ng relasyon sa magiging nobya. Itinapon ko lahat ng gawain ng sangay ng Haicheng sa aking kuya, ngayon ang pangunahing atensyon ko ay nakatutok sa kumpanyang kasama sina Jiang Yu, tama. Ito ay ang pagtanggap sa koponan ng tamad na presidente, ngayon ay pinamamahalaan namin. Umuunlad, tumataas ang pagganap, si Jiang Yu at ako ay hindi magiging tamad. Ngunit hindi rin namin pinipilit ang sarili hanggang sa mamatay, kaya maraming oras. Lumapit kay Bai Ningbing, muli may dalang isang bungkos ng champagne roses sa kumpanya ni Bai Ningbing. Ang receptionist ay pamilyar na sa akin, matapos kumpirmahin kay Bai Ningbing. Pinayagan na ako, pumasok sa opisina ni Bai Ningbing, siya ay nagtatrabaho pa rin. Bahagyang kunot ang noo, nakatuon, hindi na kailangan ng kanyang pag-anyaya. Sanay kong isinaksak ang bulaklak sa florera sa mesa, hinila ang upuan, umupo sa tabi niya. Kinuha ang mga dokumento sa tabi, tinulungan siyang ayusin, matapos ang nasa kamay na gawain. Pagtaas ng ulo ni Bai Ningbing, natagpuan ang aking nakangiting tingin, bahagyang namula ang pisngi. Ano ba ang tinitingnan mo sa loob-looban? Malamig na parang bundok ng yelo sa harap ng iba, ang Iron Lady ng Haicheng. Sa harap ko, lambot na parang pusa na nagpapalambing. Maganda ka tingnan. Tumayo ako, pinatong ang 2 kamay sa mga braso ng kanyang upuan, bahagyang sumandal pasulong ang katawan. Dahan-dahan din akong lumalapit sa kanya. Ang pamilyar na amoy ng osmanthus ay bumabalot sa aking ilong. Nagpapasigla sa aking puso. Pians, pwede mo ba akong bigyan ng kaunting pabor? Lalong namula ang mukha ni Bai Ningbing. Umiiwas ng tingin, mahina ang boses na parang lamok, anong pabor? Hindi ako nagsalita, dahan-dahan lang akong lumapit at tinakpan ang kanyang mga labi.
Malambot ang kanyang mga labi, parang cotton candy, may mahinang amoy ng prutas. Masarap at mabango. Sa sandaling halikan, biglang nanigas ang katawan ni Bai Ningbing. Pagkatapos ay dahan-dahang nakapagpahinga, pumikit, parang binubuhusan ng pampatigil na dasal. Hinayaan niya akong mahina kang humalik. Sa oras na yon, nagpadala ng mensahe si Shen Yuchu, Fang Yuan. Mag-apply ka na bang magpakasal? Anong nangyayari? Hindi sa listahan ng kaibigan, nakalimutan. Bakit mo ako hinahanap? Ayaw ko siyang pansinin, pero dahil may mga pinagkakasunduan ang pamilya namin. Ayaw ko ring gawing masama ang relasyon, kaya sumagot ako ng isang linya. Pero bigla siyang nagpadala ulit, Fang Yuan. Ang mga sinabi ko sa iyo noon, hindi galing sa aking kalooban. Pero sinabi mo pa rin. Shen Yuchu, ang mga salitang iyon ay maling impormasyon na ibinigay sa akin ng iba. Naniwala lang ako sa kanila kaya ako nagkamali sa iyo. Ako? Sige, patuloy kang maging masunuring bata. Pagkatapos ng linyang iyon, diretsyo ko siyang na-block. Wala akong pakialam kung ano ang iniisip niya. Kahit nagaling sa kanyang puso o hindi ang pagsabi ng mga yon. Kahit papaano, sa kalooban niya, sumasang-ayon siya. At tama naman siya, marami nga akong intensyon. Ano ba? Hindi ba karapat-dapat mabuhay ang taong maraming intensyon? Kasama ng dalawa mong kapatid na walang isip. At ang puting bulaklak na yon, magsama-sama kayo sa inyong apat na mundo. Ayokong makialam sa inyong pag-ibig at galit. Hindi ko naisip kung bakit ako pinadalhan ni Shen Yuchu ng mensahe. Dahil ngayon ayaw kong mag-aksaya ng kahit katiting na atensyon. Sa mga taong walang kinalaman, gusto ko lang matulog ng payapa. Kinabukasan pagkatapos ng trabaho. Buong araw na nagtrabaho si Bai Ningbin, may bahagyang pagod sa kanyang mga mata, pero pinilit pa rin akong manatili sa opisina. Sa wakas, nabusog ako at humikab. Ang mga binti ni Bai Ningbin ay nanghina na. Binuhat ko ang mahina niyang katawan. Tiningnan ko ang kanyang pink na mukha at maningning na mga mata. Ngayong gabi, hindi nagsalita si Bai Ningbin. Tumingin lang siya sa akin, iniangat ang kamay para yakapin ang leg ko, at kusang lumapit ang kanyang mga labi. Isang magaang halik ang dumapo sa sulok ng aking bibig. Lahat ay nasa katahimikan. Dinala ko siya sa parking lot. Maingat ko siyang inilagay sa passenger seat, itinali ang seatbelt, at pinisil ang kanyang daliri. Puno ng saya ang puso ko. Kahit ang hangin ngayong gabi ay tila mas malambing, at ang hangin ay may matamis na amoy. Pero ang tao, hindi makaiwas sa kapalarang biglang saya't lungkot. Sa loob ng sasakyan, nakaupo si Bai Ningbin. Maingat akong magmaneho. Kaya kong kontrolin ang sarili ko na huwag magkamali, pero hindi ko mapigilan ang biglaang pagkawala ng kontrol ng iba. Ang aksidente ay nangyari sa isang sangandaan. Berde pa lang ang ilaw, pinalakas ko lang ang gas. Biglang sumulpot ang isang nawawalang kotse mula sa harap, napakabilis. Sa direksyong iyon. Diretso sa passenger seat, kung saan si Ningbin nakaupo. Blanko ang isip ko. Pero ang likas na reaksyon ng katawan ay mas mabilis kaysa iniisip. Pinihit ko ng mariin ang manibela, pilit na inilipat ang driver's side. Sa direksyong babanggain ng kotseng iyon, habang pinipigan ng husto ang preno. Isang malakas na putok. Ang matinding impact ay dumating mula sa driver's side. Malakas na tumama ang ulo ko sa manibela, isang matinding sakit ang bumalot. Nag-iingay ang tainga ko, tanging ang gulat na sigaw ni Bai Ningbin ang naririnig, palayo ng palayo. Sa wakas, lumubog ako sa kadiliman. Gabing-gabi sa ospital, dahan-dahan akong nagising. Nakabalot ng gasa ang ulo ko. Meron pa ring mahinang sakit, pero may malambot na pakiramdam sa aking daliri. Ito ang malambot na kamay ni Bai Ningbin, walang sala. Dahan-dahan akong lumingon, nakita ko siyang nakasubsob sa tabi ng aking kama, mahimbing ang tulog. Medyo gulo ang buhok, maputla ang mukha, at ang kamay na humahawak sa akin. Ay mahigpit na nakahawak, pumuti na ang kanyang mga daliri, parang kung bibitaw. Ay tatakas ako sa kanya. Marahil ay nagising siya sa aking pagkilos. Biglang nagmulat si Bai Ningbin. Nakasalubong ang aking tingin, ilang segundo siyang natulala, pagkatapos ay biglang namula ang kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang ulo, saka ko nakita ang kanyang magagandang mata. Puno ng pulang ugat, may mga luha pa sa gilid ng kanyang mata, at ang boses ay may bigat na pag-iyak. Nanginginig siyang sumigaw, Fang Yuan, gising ka na. Dumapa siya sa aking balikat. Mahigpit akong niyakap, inilagay ang ulo sa aking leg, at sumigaw ng umiiyak. Ang maalat na luha ay bumasa sa aking hospital gown, tumulo sa aking balat, nagdulot ng kirot sa aking puso. Tumagos din ito sa aking puso, nagdulot ng mga malambot na alon. Dahan-dahan kong itinaas ang aking braso. Marahan kong pinapatan ang kanyang likod, hinawakan ang kanyang ulo, at paulit-ulit na mahinang umaliw, huwag ka nang umiyak. Okay lang talaga ako, nag-alala ka lang. Ang aksidenteng ito. Dahil agad akong umikot ng manibela, ang driver's seat ang tumanggap ng lahat ng impact. Si Bai Ningbin ay nasa passenger seat. Wala siyang kahit anong sugat. Ako naman, kahit natamaan ng ulo, buti na lang matibay ang sasakyan. Hindi naman masyadong matindi ang sugat, katamtamang brain concussion lang. Nakatulog ako ng halos isang araw.
Pagkagising ko, bukod sa kaunting pagkahilo, wala nang ibang after effects. Nakaupo si Bai Ningbing sa tabi ng kama. Marahang hinaplos ng kanyang mga daliri ang dalawang peklat sa gilid ng aking noo. Napakalambot ng kanyang galaw. Puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Tahimik niyang iniisip ang gwapong mukhang ito. Dalawang peklat ay dahil sa akin. Isang bahid ng pag-aalala ang pumuno sa kanyang puso. At may kakaibang init na namuo mula sa kanyang dibdib. Puno ang aking puso ng tamis at lambot. Tumingin siya sa akin, marahang hinaplos ng kanyang mga daliri ang mga peklat. Ang lambing sa kanyang mga mata. Muntik nang umapaw. Si Bai Ningbing ay laging abala sa trabaho, sunod-sunod na araw. Sa gabing nagbabantay siya sa ospital, sandali lang siyang pumikit. At dahil sa gulat ng aksidente, sobrang sama ng kanyang itsura. Hindi ko na siya matiis. Sa unang pagkakataon, pinilit ko siyang umalis. Hindi ko na siya pinayagang magbantay sa akin, at pinagbawalan ko rin siyang pumunta sa kumpanya sa araw na yon. Hindi niya ako mapigilan. Matagal niya akong tinitigan ng may pag-aalala, inulit ang mga paalala ng dose-dosenang beses. Bago tuluyang umuwi, lumingon pa siya ng 3 beses. Kinaumagahan, dumating sina Jiang Yu. At Ling Hao, dala-dala ang maraming pampalakas na pagkain, at pumasok sa silid ospital. Nang makita ni Jiang Yu ang benda sa aking ulo, agad siyang nag-exaggerate. At sumigaw, "Wow, Fang Yuan, ang astig ng itsura mo." Itinaas ko ang kilay, medyo mayabang, gaano ka astig? Astig kasing level ng itsura ko pagkatapos maligo. Ito ang pinakamataas na papuri na maibibigay ng isang lalaki sa isa pang lalaki. Tinanggap ko ito ng buong puso, walang kahihiyan na kinuha ang papuri. Ang tatay ko ay sumipot lang kinabukasan pagkatapos ng aksidente. Nang makitang wala naman akong problema, nagmamadali siyang bumalik sa paghahanda ng engagement ceremony. Ang Haicheng ay hindi teritoryo ng pamilya Fang, kaya ang engagement party ay gaganapin dito. Maraming maliliit at malalaking bagay ang kailangan niyang bantayan. Ang kuya ko naman ay sobrang busy, tambak ang trabaho sa branch office. Hindi na makauwi. Sa bandang huli, ako na lang ang naging kaawa-awang walang nag-aalaga. Tinitigan ko si Bai Ningbing nang may pag-asang halos umapaw ang aking mga mata. Hindi siya makatiis sa ganitong tingin. Hinawakan ko ang kanyang kamay at marahang inalog, nagpapakyut. Agad siyang sumuko. Namula siya at tumango, pinayagan akong tumira sa kanyang bahay. Ganito, natural lang na. Tumira ako sa bahay ng aking magiging asawa, sinimulan ang aming pagsasama. Hindi naman ako magiging hari sa bahay. Kailangan kong magpakita ng sinseridad. Kaya nang umuwi si Bai Ningbing galing trabaho, nakita niya ang tsinelas ko sa entrance. Nakasuot ako ng kanyang maliit na floral apron, sumilip mula sa kusina. Sa mesa ay may 3 putahe at isang sopas na mainit-init. Simple at presko, puno ng buhay. Natigilan siya. Lumapit siya at tumikim ng kamatis at itlog na prito. Agad na lumambot ang kanyang mukha. Ang kaligayahan ay bumalot sa amoy ng pagkain. Unti-unting pumulupot sa kanyang puso. Ito marahil ang init ng tahanan. Mula nang mamatay ang kanyang ina, ang lumang bahay ng pamilya Bai ay naging malamig. Kahit mahal siya ng kanyang ama, hindi ito marunong magpahayag. At laging abala sa mga party at trabaho ng kumpanya. Ang malaking bahay, kahit ang ilaw sa pinto ay tila malungkot. Ang ganitong eksena ay nakita lang niya noong siya ay wala pang 15 taong gulang. Noon, naroon pa ang kanyang ama at ina. Pag-uwi niya galing eskwela, laging may mainit na yakap at mainit na pagkain. Ang bahay ay laging may amoy ng buhay. Nanikip ang kanyang ilong, hindi na mamalayang tumulo ang luha. Bumagsak ito sa gilid ng pinggan. Naging maliliit na tilamsik ng tubig. Kumakain ako ng masarap nang bigla siyang umiyak. Agad akong nagpanik, halos mahulog ang aking chopstick. Ano ang problema? Ang sama ba ng luto ko? Mabilis akong kumuha ng isang subo. Tama lang naman ang alat. Baka nawalan ako ng panlasa dahil sa aksidente. Magulo kong iniisip kung ano ang gagawin. Pero biglang yumakap si Bai Ningbing sa akin. Mahigpit na niyakap ang aking baywang, inilapag ang kanyang mukha sa aking dibdib. Mahina at umiiyak ang kanyang boses. Salamat, Fang Yuan. Napatigil ako sandali pagkatapos ay marahan ko siyang niyakap pabalik. Salamat, Fang Yuan. Napatigil ako sandali pagkatapos ay marahan ko siyang niyakap pabalik. Ang bango ng osmanthus sa kanyang katawan ay bumabalot sa aking ilong. Ang puso ko ay puno ng tamis, matamis na matamis. Ang mga gilid ng aking bibig ay hindi mapigilan ang pag-angat. Ayos naman, hehe. Pero pagdating ng gabi, hindi na ako makatawa. Si Ningbing, ginamit ang dahilan na hindi pa ako gumaling. Ayaw niya akong bigyan. Si Bai Ningbing ay nakasandal sa headboard. Ang kanyang mga daliri ay marahang hinahawakan ang benda sa aking ulo. Puno ng lambing ang kanyang mga mata, ngunit matigas ang kanyang desisyon. Hindi pwede, hindi pa gumaling ang katawan mo. Huwag kang magulo. Iniyuko ko ang aking ulo, nakatingin sa kanya na parang naapi. Para akong aso na iniwan. Kinabukasan, ginawa ko ulit ang parehong taktika. Nagsup ako, minasahe ang balikat, pinilit ng matagal. Sa wakas, sumuko si Bai Ningbing.
Alam ko, sa harap ng iba, ang imahe nila bilang malamig na iron beam ng Haicheng ay isang makapal na shell na ginawa nila para protektahan ang sarili laban sa gulo at pakana ng labas. At ang shell na ito na hindi masisira. Tanging ako ang pinapasok, hinayaan akong tumawid sa lahat ng yelo at hawakan ang kanyang init at lambot. Ang malaking Fang Yuan ay yumakap sa maliit na ningbing. Ako ay mahigpit na binalot ng kanyang lambing. Dalawang puso dahan-dahang naglalapit. Sa wakas, ganap silang nag-isa, walang pagitan. Ang 20 taon na naipon ay tila naging ambon na bumabagsak. Marahang nagkalat sa kanyang puso, nag-aalaga ng lambing na para sa amin. Pagkatapos, niyakap ko siya na antok, nilinis ko siya ng maingat, saka siya niyakap muli. Inikit ang aking noo sa kanya, pinakinggan ang kanyang pantay na paghinga, at pumasok sa panaginip na puno ng saya. Sa panaginip, puro bango ng osmanthus at matamis na usok ng ating pag-ibig. Kinabukasan ng umaga. 7 pasado, madaling araw pa lang, nagising na ako. Pagkatapos mag-ayos, mabilis na pumasok sa kumot. Fang Yuan, hindi pa ako nagsipilyo. Pero ang kanyang malambot na mga salita ay hindi pa natatapos, ang kanyang mga labi ay sinalubong ko. Ang mga salitang hindi pa nasasabi. Lahat ay nalulon sa bibig. Ang tanging tugon sa kanya ay ang aking paghinga na lalong nagiging mabigat. At ang hindi matunaw na pagkalambing sa pagitan ng labi at ngipin. Siningbing ay ganap na sinindihan ng aking init, wala nang kahit anong pagpipigil. Itinaas ang kamay at mahigpit na niyakap ang leg ko, mainit na tumugon sa akin. Maraming pinagod sa umaga. Ngayon ko lang talaga naramdaman ang sarap ng hindi na pumapasok sa umaga ang emperador. Simula noon, kami ay namuhay ng walang hiyang buhay. Tapos na ang kwento.